Totoo po, merong naghudas kay Bato. Now, bakit ba ho binabantayan ko mga pangyayari sa buhay ni Bato? Kasi po, bago pa ako umalis ng Pilipinas, nakipagpulong po sa akin si Bato at sinilihan namin yung aking engagement na kung siya'y makakasuhan sa ICC, ako'y tatayong abogado sa kanya. In fact, hindi lang siya ang kasama ng pagpupulong na yon, yung iba pang PNP chiefs of staff na tingin namin ay kakasuhan ay kasama rin. So inassure ko sila, huwag kayong mag-alala dahil kung kayo naman ay makakasuhan sa ICC, pero sa tingin ko, malabo na kayo ay makakarating na ICC dahil dapat iharap muna kayo sa hukuman ng Pilipinas, nandun naman ako para saluhin kayo. Kasi syempre, napakahirap naman na ang mga abogadong mag-a-apply sa iyo ay hindi mo kakilala kung sino. No? Ang abogado talaga, nakadepende talaga yan sa absolute trust ng kliyente. No? Paano ka naman magtatrust sa kliyente doon sa mga puti na hindi mo kakilala? Bagamat, alam niyo dyan sa ICC, dami talaga ambulance chasers dyan. So anyway, ang problema ko ngayon, mula nung ako'y nailipat sa Austria, wala na nga ako sa dahig. No? So kaya lalo kong binabantayan ang mga development sa kaso ni Senator Bato, kasi kung siya mapapadala sa dahig, wala ako sa Hague. So kinakailangan, meron din akong abisuhan na kakilalang abogado na sasalo habang hindi ako makarating sa dahig. Dahil medyo may technicality po ako ngayon na ako'y nag-aantay ng asylum decision ko dahil nga po ang Pilipinas ay kinansela ang aking passport. No? So para ikaw ay maging ICC lawyer, tatatakan yung passport mo ng visa for ICC lawyer, hirap, wala akong ganyang passport. So bubuo pa rin ako ng team ng mga abogado na sasalo kay Senator Bato, panandalian na hindi pa ako makapasok no, hanggang wala akong travel document bilang abogado sa ICC. So talagang ako po, binabantayan ko lahat ng development sa kaso ni Bato because yan po naman I promised him no, that I will assure him legal representation when he needs it in the ICC. Hindi lang po siya ang aking pinangakuan, yung iba pang dating PNP chiefs na posible rin na merong warrants of arrest. No? In any case, kinukumpirma ko po na meron po talagang naghudas. Kaya lang po, yung pagkakaalam ko, yung nalalaman kong paghudas, nangyari po 2 linggo nang nakakalipas. Kaya sa totoo lang, yung mga abogadong kinontak ko para saluhin si Bato habang ako'y hindi pa makapasok, tinimbrihan ko as of 2 weeks ago na okay, dahil babiyahe rin sila papunta ng dahig, o ano kayo, ready kayo ha? Anytime, kung dadalhin sa dahig si Bato, sasaluhin natin on day 1. So, ang pagkakaalam ko po, yung paghuhuda sa kanya, 2 weeks ago, sinabihan ang otoridad kung nasaan siya. Siyempre nakakalungkot, pera-pera pa rin yan dahil meron naman silang confidential funds. Talaga naman yan ang dahilan kung bakit sila may confidential funds, nabili impormasyon at siyempre malapit yan kay Senator Bato, no? Kaya talaga hudas ang nangyari. Mabuti na lang, ang balita ko, dahil kabaro naman itong si Bato, meron din nagbigay ng abiso kay Bato na alam nila kung nasaan ka. So yan po ang hindi ko makukumpirma ha, hindi ko po sinasabi na nakausap po si Bato sa mga nakalipas araw. Sa katunayan po, hindi ko na siya nakausap mula nung ako'y umalis ng Pilipinas. Nung panandalian na lumutang siya sa Senado, nakapagpadala ako ng mga messages sa pamamagitan ni Atty. Torion, sa pamamagitan ng kanyang may bahay, pero that's it, wala na kaming pag-uusap. Pero ganun pa man, a promise is a promise. No? When I promise that I'll take care of his legal representation, ginagawa ko po. No? Kaya just in case siya mapapunta sa dahig, I ready legal representation. Pero ang pinaabot kong message talaga sa kanya, and wala akong pakialam kung magagalit ang mga bangag, wag na wag kang magpapahuli. Kasi wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So kaya lang na nakulong si Tatay Digong dyan, kinidnap nga ni Tatay Digong at ako, bagamat nagdesisyon ng ICC na meron silang jurisdiction, hindi pa po tapos yan. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa sinabi ng ICC na meron silang jurisdiction, ICC lang ang magdedesisyon yan. Hindi po. Dahil ang ICC naman, wala naman pong teritoryo yan. No? Ultimately, yung bansa kung nasaan nakakulong si Tatay Digong ang mananagot kung mali ang pagkakakulong kay Tatay Digong. Kaya hindi pa po tapos ang usapan dyan.
Kaya lang, hayaan natin umusan ng proseso kasi kampante naman ako na ngayon na the pressure is on the ICC, talaga mag-iisip sila ng mga pamamaraan para maiwasan yung mas marami pang bansa na bumitiw sa ICC. At yan ay sa pamamagitan ng pagkilala na kapag wala ng jurisdiction ng ICC, hindi makikialam ang ICC at talaga namang wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ng Pilipinas, kaya dapat hindi siya makialam. Alam niyo malungkot, samantalang si Senator Bato at yung mga dating PNP chiefs ay nakipagpulong sa akin para talagang paghandaan. Si Tatay Digong hindi. Kaya I cannot say, kaya ako walang sama ng loob na hindi ako napipili na abogado ni Tatay Digong other than, siyempre di naman ako makapasok ngayon kasi nga wala akong passport dahil asylum seeker ako. Dahil hindi niya sinabi ever na kukunin ako abogado. Bakit? Kasi hindi niya akalain talaga na siya ay mahuhuli at malilitis sa ICC. Kapag yan sinabihan ko na PRRD, kailangan natin pag-usapan ng ICC, paghandaan, ang sasabihin niya, ay nako, huwag mong pansinin yan. Dahil wala nang jurisdiction yan. Hindi na tayo pwedeng litisin. Yan po talaga ang sagot niya. Samantalang ang sagot nila General Bato at yung ibang PNP chiefs, paghandaan natin just in case. Yun pagkakaiba. Si Tatay Digong, sigurado na walang jurisdiction ang ICC kaya hindi dapat paghandaan. Kaya nga, di ba, pinayagan niya na mag-imbestiga yung mga ICC investigators. Alam niya yan. Yung sinabi ni BP Sara sa talumpati niya sa ICC, alam niya yan. Alam ko rin yan. Bakit? Ay nako, wag na. Wag na natin sabihin kung bakit ko alam din. Okay? Pero alam po yan ng aking mga kaklase lang sa law school kung bakit alam ko mga gawain ng mga investigators sa ICC sa Pilipinas. Gayong ako doon mga panahon na yon ay nasa Malacanang. Pero in any case, sabi ni Tatay Digong, hayaan mo sila mag-imbestiga. Pakialam mo sa kanila. Wala na naman sila jurisdiction. Pero sila Bato, kahit papano, pinaghandaan. Hindi ko lang alam kung yung mga pinag-usapan namin na mga dokumento na posibleng ebidensya ay nakalap nila kasi nagkaroon ako ng initial list of documents na kakailanganin natin. Hindi ko alam. Pero siguro, wala na yun. No? Kasi nga, nagtatagbo ngayon si Senator Bato. No? Anyway, pag lumutang naman si Bato, I'm sure he can confirm this. Again, hanggang hindi po ma-approve yung aking asylum, hindi ako makakapasok as lawyer dahil wala akong passport. Pero bumuo naman po ako ng team. Pinarating ko kay Senator Bato sa pamamagitan ng Atty. Torion at ng kanyang asawa, yung team na binuo ko na palagi ko naman pong sinasabihan, be ready, be ready. Okay. So anyway, ang kwento, 2 weeks ago, binaghudas. Pero matapos na may naghudas, yung pinagsabihan ng hudas, winarningan din si Bato dahil kabaro. Kaya naman, walang nangyari 2 weeks ago. Pero nung lumabas itong balita-balita na baka nahuli na si Bato, well, unang-una, hindi po ako maniniwala sa kahit anong sasabihin na ng gobyerno. Kasi kita mo ginawa nila kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong, hindi natin alam talaga kung ano nangyayari. Basta ginawa lang nila, kinidnap, pinadala. Until nag-imbestiga ang Senado, hindi natin nalaman ni wala palang request na binigay ang ICC sa Pilipinas to cooperate for the apprehension. Walang red notice alert ang Interpol. Basta na lang unilaterally, sinabi ni Marcos, dalhin na yan sa The Hague. Kaya ako, maski sabihin ng gobyerno, hindi pa nahuhuli, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, syempre, alam nila na meron pa nakabinbin na petisyon si Senator Bato, kasama yung petisyon na hinain natin, no, para kay Congressman Pulong, na nagsasabi na hindi dapat surrender si Tatay Digong sa The Hague. No? So, kapag yan na-resolba at nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na talagang wala ng jurisdiction ng ICC at hindi naman sakop ng ICC ang Philippine Supreme Court, ang Philippine Supreme Court ay magdedesisyon ng sarili niya kung may jurisdiction pa o wala ng ICC. Siyempre, hindi na po pwedeng arestuhin ng mga otoridad sa Pilipinas yan. At dahil dyan sa pendency ng kaso na yan, ang gagawin nila, parang ginawa rin nila kay Tatay Digong. Wala nang delay. Wala nang harap-harap sa lokal na hukuman. Wala na yung mga probisyon ng ICC na yan. Basta isasakay sa eroplano at dadalhin sa The Hague. Kaya nga, listo rin naman ako doon sa legal team na binuo ko. Maski hindi ako makakapasok ngayon dahil wala pa akong travel document, at least sigurado na may legal defense kaagad si Bato. Bakit kailangan yun? Kasi nga po, ang daming ambulance chasers dyan sa ICC.
nakakadiri ang mga abogado na magpepresenta sa kanilang mga sarili para maging abogado ng mga akusado sa ICC. Bakit? Kasi meron nga pong legal aid. Miski walang pera yung akusado, malaki-laki yung legal aid, 30,000 euros a month yun for a team. Actually, maliit yan kung ikay nakatira sa Europe, no? Pero pwede na rin. At saka yung prestige kasi of having said na umarap ka na sa ICC. Yun ang pinaglalabanan dito. Pero more often than that, kita mo, si Tatay Digong, hindi rin nag-legal aid, may kakayahan naman ang mga naaakusa dahil nga mga dating presidente, mga dating PNP chief, mga senador, siyempre kahit papaano makakabayad naman niya. Kaya nag-uunahan yung mga mokong. Alam nyo, dati, naging vice president pa ako ng International Criminal Bar, vice president for Asia. At taon-taon, nagpupunta ako sa pagpupulong namin, no, habang binubuo yung ICC bar. At dyan nga po, naging unang presidente itong si Peter Haines, kaya ko yan narekomenda dahil siya yung naging presidente ng ICC bar. At aktibo-aktibo po ako doon sa pagbuo ng ICC bar. Tumigil lang ako mag-attend kasi lahat ng mga meetings namin annually, gastos ako ng gastos. Wala naman akong kliyente. So lahat yan, talagang sayang lang, tinatapon lang ang pera. Tapos pagdating doon sa pagpupulong, mag-aaway lang at saka ang mga French at English lawyers kasi matindi yung competition ng French at English lawyers. Kasi ang language ng hukuma ng ICC ay French and English. So banatan lang sila na banatan at kung mag-away sila, ibang klase, talaga sigawan, kulang na lang, magsuntukan. Sabi ko, wala naman akong kinikita rito, titigil na ako at hindi na ako nag-active doon sa International Criminal Bar. Bagamat, naging prutas doon aming naunang mga ginawa, yung ICC bar na pinumunuan ni Peter Haines na ngayon ay abogado ni Tatay Digong. So malinaw po ha, yung aking sinabi, I stand by it. Merong naghudas kay Bato 2 weeks ago. Wala po akong kumpirmasyon ngayon kung nasan si Bato, pero hindi ko rin po pinagkakatiwalaan ang kahit sino sa gobyernong ito pag sinabi nila na hindi pa nahuhuli si Bato dahil pag nahuli nila yan, idediretso nila yan sa dahig. So I'm giving them until tomorrow, in fact, 2 days, 48 hours. Kasi kung tinatago nila yan, within 48 hours, kinakailangan isurrender na nila yan sa ICC. So until 2 days have passed, well, hindi pa rin ako sigurado at hindi ako maniniwala na hindi nila hinuli si Bato dahil I can assure you, hindi nila aaminin yan. Dahil ang totoo dyan, dediretso nila sa dahig dahil takot sila na baka anytime mag-desisyon ng Korte Suprema na wala na jurisdiction ng ICC at hindi na siya mapapadala sa dahig. Abay, baka makaboto at baka manggulo pa si Bato sa impeachment trial. Yan ang iniiwasan nila. Okay? Anyway, pag-usapan din po natin sandali kung ano nangyari kanina sa impeachment. Sa totoo lang, wala pong masyadong nangyari. Patuloy po yung mga ina-identify nila mga records, patuloy yung pagpipilit ng prosekusyon na may mga irregularidad, pero patuloy naman ang sinasabi ng depensa na unang-una, lahat ng mga sinasabi ng testigong yan, at pareho pa rin naman pong testigo yan, ay personal observations niya. At hindi naging resulta ng isang notice of disallowance na magiging decision mismo ng COA. In fact, yung notice of disallowance, hindi pa yan yung pinal. Diba? Kinakailangan, umakyat pa yan sa COA Mbank para maging pinal. In other words, walang personal observation na katibayan na nangurakot si BP Sara ng kanyang confidential fund. Yan ay personal na observation lamang. Pero importante na inamin nitong witness na ito na wala siyang nakita ni isang sentimo na confidential fund na napunta sa bulsa ni Inday Sara. So dapat talaga i-dismiss na yan. Sa tingin ko, dahil ito'y 13th day na at everyday cost the taxpayers 25 million at sa ngayon wala pa talaga silang direktang ebidensya na nagpapakita na kahit anong kasalanan ni Inday Sara, nagsisisi na ngayon yung mga prosecution na yan. Kasi alam mo, pag ito walang nangyari sa kanila, wala naman talaga mangyari dahil walang ebidensya, talagang sira ang kanilang mga professional careers. Ang problema, miski sabihin na natin na sa politika, gigipitin ng mga senador para bumoto para sa conviction,
Eh kapag nakita naman ng taong bayan wala talagang ebidensya at sa ngayon wala namang kahit anong ebidensyang napapakita pa, eh balewala yan. Baka yan pa ang inaantay ng taong bayan para talagang magkaroon na ng people power, ang isang conviction na walang ebidensya, no? Hindi natin alam. Pero siyempre, hindi natin ma-explika kung ano nangyari sa mga naunang kasaysayan natin na 2 beses na nag-people power at ngayon hindi pa nagpi-people power. Sa tingin ko, ako meron akong personal na dahilan na naiisip pero that's not for public discussion. Tsaka na natin pag-usapan iyan. Okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Again, paumanhin at medyo late tayo pero at least juicy ang ating naging broadcast, ha? At hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa inyong patuloy na pagtiwala, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating inang bayan at sa mga Duterte. Ito po ang inyong Spoksagbayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines and bye for now.